Ito ang minimap sa area na aking tinatrabaho. Dito sa taas, nandito ang source ng tubig. Dalawa ito na source ng tubig. Ito ang kabuuan na purma sa area. Tapos ito ang daan. At ito namang parang mga cross, ito naman ang poste ng kuryente. Meron na itong poste ng kuryente. Kaya napakalapit lang sa kalsada nitong area at malapit lang din sa nandito lang din ang kuryente. Hinati ko ito dito ang banana farm. Kasi sa pagdevelop ko nito sa buong area, nangangailangan talaga yan ng gasto. Yung gasto na kailangan dito sa pagdevelop, dito ko kukunin sa banana farm. Tapos yung bahay kubo na aking tinatrabaho, dito yon banda. Malaki kasi itong area ng bahay kubo. Pero yung kubo lang nandito lang yun. At yung tubig na nilagyan ko ng trapal, nandito. Ito yun. Tapos dito naman ako magtanim ng mga gulay na pangkonsumo. Tapos pag marami na ang harvest, ibenta para rin makatulong pa rin sa pag-develop nitong area, sa mga gasto sa pag-develop nitong area. Tapos yung tatlong giant fern na meron ngang apat pala yun dahil merong isa na hindi ko na linisan, dito yun banda. Tapos yung meron ngang alingatong, dito yung alingatong. Ito yung area na sinasabi ko na patag na pwede gawing fish pond o swimming pool. Pero dito na ang fish pond, dito ko na ilagay. Tapos dito naman sa gilid ang swimming pool. So, ito yung pathway mula sa kalsada papasok dito sa area ng bahay kubo. At ito naman dito ko naman ilagay ang mga na-harvest na mga saging. Pag ako ay mag-harvest na, dito ko naman ilagay dahil malapit lang siya sa kalsada. Ang mga bibili kasi dito ay kukunin na nila yung saging. Kaya dito ko na ilagay. Tapos itong mga bakante na area, wala pa yan. Planuhin ko pa kung anong pwede kong gawin dito. Sa ngayon ito muna ang aking mga gagawin. Tapos dito yung nursery, dito ko ilagay ang nursery ng mga gulay, tapos nursery ng mga buto ng iba't ibang klase ng native na kahoy sa gubat. Ginawaan ko ito ng mapa ang area para alam ko kung ano yung susunod na gagawin at ano yung natapos ko na.